Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara Asoy Channel for Showbiz Update. At dito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda niya kachismasang Kimpaw, wala na pong iba. Ang lakarat na si Gandara Asoy upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para sa hapong ito, syempre, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay ang intimate date ni Kim and Paolo, mga kakimpaw, na ipinagtapat nga ni Kim Chiu rather, sa kanya pong account, sa kanya pong post, mga ka-KP. Pero syempre, bago po natin yung simulan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick po muna tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated kayo sa mga susunod natin chika. And simulan na nga natin to, mga kakimpaw, sa pamamagitan ng pagbabasa ng comment. So mula po kay Miss Vivian Karaig, shoutout po sa inyo. Advice ko lang po kay Kim, wag nang magtiwala. Alam ko naman si Kim ay mapagpatawad na tao. It takes to be patient kasi it hurts talaga. Naranasan ko na yan many times, kaya relatable po rin ako. Let's wait for them and it will heal soon. Leave them to with Pau. Thanks for loving Kim so much. Stay loyal with each other. Always praying for the best. More blessings pa rin. Love you more. Thank you so much, Miss Vivian Karaig, sa inyong comment. And tama po kayo. It takes time talaga and patient para po makapagpatawad at mag-heal ang sugat na naidulot. Although hindi natin alam, mga kakimpaw, kung ano ba talaga ang naging sanhi ng pagkasira ng ang Becky, mga kakimpaw, or ni Kim and de Bella, kasi based sa chika, si Bella daw po at ang naging problema. Nakita rin naman natin na okay po si Ma'am Shiangge at saka si Kim, diba? They are okay. So si Bella na lang, yung hindi natin nakikita, mga kakimpaw, na kasama nila. And hanggat wala pong nagbibigay ng statement, nagko-confirm or nagde-deny ng issue na may problema ang relationships nila or ang friendship nila, hindi po mamamatay ang issue na to. Magpapatuloy lamang po ang chika at haka-haka sa naging problem ng friendship nila, mga kakimpaw. Kasi hindi rin po nila tinatapos, hindi kino-confirm. Pero once na may magsalita sa kanila, ayan, mamamatay din naman po ng kusa ang issue na yan, mga kakimpaw. And habang may issue, habang nagpapatuloy ito, ang tanging magagawa na lamang po natin, mga kakimpaw, ay ipag-pray ang kanila pong friendship na sana nga ay maging okay sila or sana ay okay po sila, na love po ang mangibabaw sa kanila. Naniniwala din ako na hindi naman po nila itatapon ang kanilang mga pinagsamahan. Anyway, eto naman po pala ang mga naging OOTD ni Kimi sa Showtime mula nang sila po ni Paula Avellino makabalik sa World Tour, mga kakimpaw. And napapadalas pala yung pag-butch ni Chinita Princess, no, mga kakimpaw. And kahit ano talagang isuot ni Kimi, super bagay po talaga sa kanya. Tingnan nyo naman yan. Ay, nakasasunod na bazaar. Kaya mayroon pong mapapasama dito. Nako, simulan nyo na, mga kakimpaw, i-ready yung mga imamain nyo. Hoy, imamain agad-agad. Kaya bagay po talaga na maging model si Kimi, mga kakimpaw, kasi super bagay sa kanya. Ang ganda po niya magdala ng damit, mga kakimpaw. Very fashionista talaga siya, mga ka-KP. Anyway, dumako naman po tayo dito sa post nga ni Kimi kamakailan sa kanyang IG account. So, nag-share nga po siya ng ilan niyang mga kaganapan sa Paris. And syempre, isa na nga po ito. Yan, nakikita niyo po sa inyong mga screen. Actually, ito talaga pinagpifiestahan ng mga fans. Simple lang naman tong post na to ni Kimi. Kung hindi ka mapanuri.
simple lamang siya. Pero dahil ang Kim Paulan siya ay mapanuri, ay di syempre meron silang nakikita na hindi nakikita ng iba. Tulad na lamang yan na mayroong circle, mga kakimpaw. So, mapapansin nyo dito may kamay and jacket, mga ka-KP. And ito rin kasi yung suot ni Paolo Avellino. Kung mapapansin nyo dito, yan sa inyong mga screen. Same na same doon sa nakunan po sa picture ni Chinita Princess na ibinahagi. So, dito pa lamang, mayroon ng pinagtatapat si Kim kung sino yung kadate niya. Kasi, same na same mga kakimpaw, na Soko ng Soko team ng NBI ng Kim Paulanchas. So, ipinapaalam ni Kimi sa lahat ng mga fans kung sino talaga yung kanya pong kasama dito, mga kakimpaw. Talagang pinagtatapat niya na meron po talaga siyang ka-date shine, mga kakipi. At tatalas din talaga ng mga mata ng Kim Paulancha. Tingnan niyo naman nga yan. At ang intimate date na yan, nakakatuwa rin sapagkat nga napaka-social, napaka-romantic. At ang kanyang ka-date ay may pa-flowers pa sa kanya. Abay siyang tunay, mga kakimpaw, na very princess and queen, si Chinita Princess sa buhay ni Paolo Avellino. And eto pa, mga kakimpaw, makikita niyo dito sa wallet, ayan, may pinost, di ba si Kimi, na card holder. Ewan ko bakit pinost to ni Kimi. Alam naman natin lahat kung sino ang gumagastos sa kanila, kung sino ang may sagot ng food na yan, mga kakimpaw, ng pag-dine-in nila na yan. Nako, kahit kalahating milyon or 1 million pa ang gastusin nila, carry ng isang Paolo Avellino yan. Diba? And worth it naman para sa isang Chinita Princess. Kaya naman sa mga bashers dyan, and kung ano pang mga hanash ninyo kay Paolo Avellino, wala siyang pakialam, mga kakimpaw. Basta siya, busy po siya na pasayahin ang kanyang prinsesa Chinita. Diba? So, ito yung ginagawa niya para pasayahin ang kanyang mahal, ang kanyang inintay ng matagal, mga kakimpaw. So, alam naman natin kung gaano katagal po inintay ni Paolo Avellino si Kim, di ba? Kaya naman lahat ginagawa niya para mapasaya po ito. Super upgraded nga, mga kakimpaw, kasi grabe ang mga dates. Super, naman deserve ni Kimi ang mga treat na to, di ba, mga kakimpaw? Grabe, malawatpad talaga itong character ni Paolo Avellino, no? Samantala, sabi naman dito ni Genesis, hindi na kami manonood ng ASAP pag wala na si Kim, lalo na at nasa prime time na. Hirap manood kasi gabi na ang oras, paghahanda ng hapunan. So, late at night na po pala kayo nakakapag-dinner, Madam Genesis. Kasi 8:45 pa naman po ang simula ng Di Alipay. Kaya pwede man kayong kumain po ng maaga, tapos abang na lang po kayo ng 8:45 para manood. Anyway, tungkol po sa ASAP Australia, mukhang malabo talaga makapunta po ang Kim Pao sa ASAP Australia. Maybe dahil magsisimula na ang Kopino. Pero sa ASAP, di ko rin alam bakit hindi nakakapasok si Kim sa ASAP. Pero tuwing Sunday, pero hindi naman siguro siya tatanggalin doon, mga ka-KP. Pero na lang kung si Kim mismo ang umayaw na para maging pahinga po niya ang araw ng linggo, para mapahalagahan niya yung kanyang katawan, diba? Makapag-rest po siya. Magkaroon po ng proper rest, mga ka-KP. Samantala, sabi naman po dito ni Miss Remy Ramos, shoutout po sa inyo, ang Becky, give it some time. Sana maayos din yan, silang tatlo lang. Need lang nila mag-usap at maglabasan ng mga sama ng loob sa isa't isa. Iwasang magalit at masayang ang mga pinagsamahan nila. Sama lang ng loob yan. In time, mag-heal din lahat yan. In God's time. Ayan, lahat naman po talaga, Miss Remy Ramos, sana po ay may tamang panahon na even in pagpapatawad. Pero totoo yan, usap lang po talaga ang kailangan nila at maging open
na mga kakimpaw, 'di ba? Saka parang open forum, parang ganun mga kakimpaw. For sure naman papatawarin po nila ang isa't isa. At bigyan ng chance ang friendship nila. Sayang din kasi naalala ko nung time na lugmok si Kimi. Pinuntahan pa talaga siya ni Bella sa Cebu, mga Kimpaw. Surprise pa talaga niya si Kim doon. Anyway, hanggang dito lang po man aking update. Thank you so much guys sa pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod natin, chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.